Ito si Ping. Natitirang hiya dito sa katawan nitong taong ito. Dapat to bumitaw sa BRC eh. Hindi bukas ang isipan niya, sarado ng isipan niya. Kaya kung may natitirang hiya dito sa katawan nitong taong ito, dapat to bumitaw sa BRC eh. Kung ano sinasabi, ito si Ping, mali-mali daw yung ginagawa ni Paulo Marcoleta sa pag-question doon sa mga articles of impeachment sa procedure sa House. Bakit nakikialam siya sa House? No, hindi na dapat judge yan eh. Hindi na senator judge, senator pre-judged. Oo. Hindi ba dapat siya ay neutral kasi darating sa kanya eh. Opo. It will come before him. At baka yung question na yon na nire-raise ni Paulo Marcoleta ay dumating din sa Senado, bakit ngayon pre-judge na siya? Ayun. Sa bagay, kredibilidad mo yan, legacy mo yan bilang senador, how will you be remembered as Senator Lacson? You will be remembered as the chairman of the Blue Ribbon Committee na nagtakip sa anomalya. Kanyang legacy mo yan, yan ang ipamamana mo sa mga anak mo. Bahala ka. Diba? Ayun lang, masakit yun. Grabe. Ito, nakikita nyo na yung pattern ng ginagawa ng gobyerno. Opo. Yun pa lang si Engineer Henry Alcantara na yung tuturo kay Saldico. Hindi, engineer ng ng DPWH. Ay hindi na dinimanda kasi nilagay sa Witness Protection Program at nag-restitution. Siya ay dating district engineer of the Bulacan Regional Office. Yan. Ngayon, tinanggal din yung isang kontratista, hindi na ididemanda yung si SYMS company owner Sally Santos na tinanggap na sa WPP. Alam nyo, may pattern po yung WPP. Noon sa ilalim ni then Justice Secretary Boying Remulla at ngayon kay Secretary Vida. Ito lang ang mga sinabi, ang mga sinama pala. Mga madilis. Maliliit na dilis. Former Bulacan 1st District Assistant City Engineer lang Bryce Hernandez, Chief of Construction JP Mendoza, yung mga mabababa. Project Engineer, huwag natin sabihin, hindi naman natin kilala Administrative Section Chief. Bago mga mga kung sino-sino lang Alam nyo, kitang-kita po natin ang pattern. Ito po ang pattern ng gobyerno with respect to WPP. Kapag tinuro mo si Martin Romualdez, si BBM, hindi ka i-admit sa Witness Protection Program. Kita mo, nangyari kay na Diskaya. Sabi niya, narinig daw nila na binibigyan si Martin, hindi ka isasama. Pag tinuro mo ang Malacanang yung 18, si Gutesa, hindi sila poprotektahan. Hindi nga ipatatawag eh. Pero, pag ang itinuro mo lang ay si Saldico, yan. Ilalagay ka sa witness protection bago may restitution. At uulitin ko po, questionable ang restitution na yan. Ulitin ko kung bakit. Kasi unang-una, wala sa batas. Number 2, anong base mo sa restitution bago ka matanggap sa witness protection? Sinong nagdedetermine kung magkanong i-restitute mo sa gobyerno? Hindi naman korte. Executive agency ka. May kakayahan ka bang mag-determine kung magkanong ninakaw nito? Number 3, kung partial lang ang restitution against public policy na may matira na kahit piso sa isang opisyal na nakaw. Ibabalik ko, nagnakaw ko 1 bilyon, babalik ko 600 million, tira sa akin 400, witness protection ako, hindi na ako magagalaw, hindi na ako makukulong. Di parang binili ko yung aking pagka-absuelto, di ba? Yun ang mga problema dito. Bago, hindi transparent. Kaya dapat, alam mo, sasabihin ko kay Jigs, mag-demand tayo sa Department of Justice. Opo. Boss, magkano ba talagang ibinalik nitong si Alcantara? Ayun. Nasaan ang resibo na binalik niya? Saan napunta? Saan diniposito? At anong batayan nyo na ito ay okay nang ibalik niya at siya ay ma-admit na sa witness protection? Kasi it may be a fertile ground for graft and corruption baka regluhan yan hindi ako praning kasi kilala ko tong gobyernong ito baka magka-aregluhan yan. Pare ko, nakanakaw ako ng 1 milyon. Balik ko 500. Kayo 200. Tira sa akin 300. Okay ba tayo? Witness protection ako, hindi na ako makukulong. Okay, pare ko. Tapos na. Di may natirang 300 dun sa nagnakaw. Yan ang mahirap po dyan.
Dapat kahit piso walang matira. Oo. Yun ang tama. Pinre-empt nyo yung procedure ng OSG para Opo. sa forfeiture proceedings. Ginalaw nyo yung assets. Is that even legally permissible? No. Oh, yun nga ang sinasabi ko eh. Dito kasi sa administrasyon na to, hindi ko maintindihan. Parang si Ping, di ba sinabi niya ayaw niyang patawag yung 18. Ito ba nakakatawa? Siya ay magiging potential. Siyempre, hindi pa naman natin alam kung susulong impeachment o hindi. Pero isusulong yan, moro-moro yan eh. Oo, di ba? Ito mo yung ginagawa, itong si Luistro, itong si De Lima. Ang papangit ng sinasabi nila sa House hearings. Ang pangit ng sinasabi nila. Katulad nung, kasi ito namang mga ito, hindi naman mga abogado, hindi naman nag-practice ng law yan eh. The closest na nakalapit ito sa courtroom nung nakiihi sila. Doon sa CR, sa Hall of Justice. Oh. Grabe. Kung ano-ano yung sinasabi. my God. Ito, si Ping, kung ang impeachment ay, articles of impeachment ay transmit sa Senado, maari siyang maging hurado. Eh bakit nagsasalita siya na mali-mali daw yung ginagawa ni Paulo Marcoleta sa pag-question doon sa mga articles of impeachment sa procedure sa House? Bakit nakikialam siya sa House? Hindi ba dapat siya ay neutral kasi darating sa kanya eh? Opo. It will come before him. At baka yung question na yon na nire-raise ni Paulo Marcoleta ay dumating din sa Senado, eh bakit ngayon pre-judge na siya? Ayun. O ang hirap dyan kay hindi na dapat judge yan eh. Pag, hindi na senator judge, senator pre-judged. Oo. Kasi yung, di ba, kung pati yung mga witness, sasabihin niya, hindi credible ito, wag na natin patawag, si Diskaya, hindi bukas ang isipan niya, sarado ng isipan niya. Kaya kung may natitirang hiya dito sa katawan nitong taong ito, dapat to bumitaw sa BRC eh. Sa bagay, kredibilidad mo yan, legacy mo yan bilang senador, how will you be remembered as Senator Lacson? You will be remembered as the chairman of the Blue Ribbon Committee na nagtakip sa anomalya. O kanyang legacy mo yan, yan ang ipamamana mo sa mga anak mo. Bahala ka, di ba? Ayun lang. Masakit yun. It's your life. Buhay mo yan, di ba? Yun. Anyway, alam nyo, ito na lang ang final point na nais kong erase, ano? Hindi, kasi natatawa ko. Tinitwist nung iba yung salita ko. Sabi ko daw, hindi kasalanan nyo mag-imagine ka. Ang sinasabi kong hindi kasalanan, hindi naman natin pinag-usapan ng relihiyon. Ang sinasabi ko, hindi crime yon. Kasi di ba pinag-usapan si Suntay? O, di ba? Sabi ko, hindi crime yon. Kung kasalanan yon, ay nasa Biblia naman, di ba? Oo. Kukutan nyo ako ng Biblia, ha? That's a matter of religion. Kukutan nyo. Hindi ko naman sinasabing mali yung Biblia. Ang sabi ko, crime. Eto. Mahilig kayo mag-quote ng Biblia. Eto. I-quote ko para dun sa mga ulalo na akala mo kung anong ginawa ni Suntay, hindi nga tumanggap ng maleta yung tao ginaganon nyo. Ang tirahin nyo yung mga nagnakaw. Hindi yung may sinabi lang na hindi nyo nagustuhan. Baaring offensive, pero bakit gaganunin nyo? Ang tirahin nyo yung mga nagnakaw sa gobyerno. Alam nyo kung sino yan, tahimik kayo ron. Eto, makinig po kayo. Sige po. Curtis Sisters, makinig kayo, ha? Mula sa unang Timoteo 2, ang talata ay 9. Ang mga babae naman ay dapat maging mahinhin, maayos at maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho sa mga mamahaling alahas na ginto o perlas. Sa halip, ang maging kasuotan nila ay mabubuting gawa, gaya ng nararapat sa mga babaeng itinuturing na makadiyos. Ang mga babae ay hayaang matuto sa kanilang pananahimik at sa lubos na pagpapasakop. Yan. Sige, magkutan po tayo ng Biblia. Palagay ko naman, dahil ako'y nagdoktrina, mas marami akong alam sa Biblia kesa sa inyo. Anyway, sa notang yan, ay happy weekend po! Happy weekend! Eid Mubarak po sa ating Eid mga Mubarak. kaibigan Muslim. Yes. Happy birthday! Happy birthday!